So halina at samahan nyo kami at alamin nyo magiging lagay ng ating panahon at klima sa susunod na 6 na buwan. Pero bago yan, atin munang balikan yung recent conditions o yung klima na ating naranasan para sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Unahin muna natin ang ulan. Pinakikita sa mapang ito yung normal na distribution ng ating ulan sa ating bansa sa buwan ng September at dito naman sa kabilang mapa ay yung actual na dami ng ulan na naranasan natin para sa buwan ng September 2025. Makikita natin na yung concentration ng mga pag-uulan ay dito sa western section ng bansa na karaniwang nangyayari during this time of the year dahil umiiral dito yung epekto ng southwest monsoon or habagat. Ngunit kung paghahambing naman natin yung dalawang mapa, makikita natin na malaking bahagi ng ating bansa ang nakaranas ng above normal rainfall conditions o yung mas marami kaysa karaniwan ang mga natanggap na mga ulan, maliban lamang sa mga areas na nakatanggap ng below to near normal rainfall condition dito sa may kabuuan ng Mindanao area at ibang bahagi ng Luzon area. Para naman sa lagay ng temperatura o yung surface air temperature para sa buwan ng Setyembre, makikita natin na yung malaking bahagi ng bansa ay nakaranas ng near average to slightly below average temperature na makikita dito sa kabilang mapa. Naitala ang pinakamataas na temperatura na umabot sa 38.4 degrees centigrade dyan sa may NVSU Bayumbong at pinakamababa naman sa Baguio City na umabot sa 15.6 degrees Celsius. Sa pagpasok ng buwan ng Oktubre ay opisyal nang idineklara ng DOST Pag-asa ang termination ng habagat season at sa kasalukuyan tayo ay nakakaranas ng transition patungo sa amihan or northeast monsoon season. Kamakailan ay naglabas ng press release ang DOST Pag-asa at itinaas natin ang La Nina Alert sa ilalim ng ENSO Alert and Warning System natin dahil sa posibleng pagdevelop ng La Nina condition sa huling bahagi ng taon. Itinataas natin ang La Nina Alert kapag umabot na sa 70% ang posibilidad na may mabuo o madevelop na La Nina sa susunod na 2 hanggang 3 buwan. At dahil po yan, ang ating Pag-asa ENSO Alert and Warning System ay nakataas sa La Nina Alert sa ngayon. At ngayong araw, October 10, ipinalabas ng DOST Pag-asa ang press release that La Nina conditions are present in the tropical Pacific. So ito po ay posibleng magbigay ng mas mataas na tsansa ng mga pag-uulan, lalong-lalo na po sa silangang bahagi ng ating bansa na posibleng magdulot ng mga pagbabaha at pagguho ng lupa at mataas na tsansa ng mga bilang ng bagyo, lalong-lalo na po sa huling bahagi ng taon. So dagdag pa rito, karamihan sa mga climate models na ating binabantayan ay nagsasabi na maaaring magtagal ang La Nina conditions hanggang December, January, February 2025-2026 season as suggested by several climate models. Ngayon ay dumako naman tayo sa forecast o magiging lagay ng klima sa susunod na 6 na buwan. Para sa lagay naman ng temperatura, near average to slightly average temperatures ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit, asahan din natin yung mga cold surges sa huling bahagi ng taon, lalong-lalo na sa pagdating ng amihan sa ating bansa. Dumako naman tayo sa magiging lagay ng ating ulan. Para sa buwan ng Oktubre hanggang Disyembre, near to above normal rainfall conditions ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para sa buwan ng Enero, below to near normal rainfall conditions ang inaasahan sa western section ng Luzon at near to above normal rainfall conditions naman sa natitirang bahagi ng ating bansa. Para sa buwan ng Pebrero, below to way below normal rainfall conditions ang inaasahan sa northwestern part ng northern Luzon and then near to above normal rainfall conditions naman sa natitirang bahagi ng ating bansa. Para sa buwan ng Marso, asahan ang below to way below normal rainfall conditions sa northwestern part ng Luzon, above normal rainfall conditions naman sa ibang bahagi ng Bicol Region, Negros Island, Central and Eastern Visayas at Mindanao, and near normal naman sa natitirang bahagi ng ating bansa. Para naman sa mga bilang ng bagyo, up to 11 tropical cyclones will likely develop or enter the Philippine Area of Responsibility during the forecast period. So, from October to March po yan. At inaasahan na 3 hanggang 7 bagyo pa ang mabubuo o papasok sa Philippine Area of Responsibility sa huling bahagi ng taon 2025. This is Rapid News. Stay informed, stay connected.
Subscribe for more updates.